Una nang isinaalang-alang ni Allen ang pisikal na kondisyon ni Arya, ngunit ang programa ng panayam na ito ay hindi nangangailangan ng anumang matinding paggalaw. Kailangan lang niyang maupo roon at mag-chat ng 1 oras. Dapat kayanin ni Arya. Upang mas mahusay na makatanggap ng mga panayam, si Arya ay gumagawa ng ilang mga aksyon sa pagbawi sa bahay. Ang pinakahuling ulat ng reporter ng aking istasyon ay na ang sikat na bida ng pelikula na si Vanessa ay nagpakamatay sa kanyang sariling apartment sa ikalawang araw pagkatapos niyang malantad ang mga hindi nakasulat na larawan ng isang direktor. Ngunit dahil nailigtas siya sa oras, ang kanyang buhay ay hindi na nanganganib. Ngunit ang maaari naming kumpirmahin ay mayroon siyang isang inkognito na relasyon sa maraming mga direktor. Sa ngayon, nagpapahinga siya sa ospital. Patuloy naming bibigyan ng pansin ang mga susunod na pag-unlad. Humigop ng tubig si Luna at tuwang-tuwa siyang makakita ng ganoong balita. Tama na yan. Kahit anong yabang ng babaeng iyon, may kapalit na maya-maya. Kahit na mailigtas siya ngayon, maaaring wala na siyang mukha na makita ang sinuman sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Sumandaw si Arya sa sofa at tumingin sa screen. Hindi siya sumagot ngunit may malalim na kahulugan na nakatago sa kanyang mga mata na hindi nakikita ni Luna. Sa oras na ito, nakita rin ni Luna ang mga online na komento tungkol sa pagpapakamatay ni Vanessa. May kaibigan ako na intern sa Skywings. Kumalat na ito sa loob ng kanilang kumpanya at napilitan si Vanessa ng mga dahwa. A few days ago sa award ceremony, nahulog si Arya sa stage dahil kay Vanessa. Pero hindi lang nagsorry si Vanessa, naglabas pa siya ng ilang komento tungkol sa pag-alis niya sa industriya. Nararamdaman ko yun. Ayaw niyang managot. Walang nagpilit sa kanya na gawin ang walang hiyang bagay na iyon. Siya ang hindi malinis. Sa aking opinyon, pinoprotektahan siya ng manager ni Arya sa pagkakataong ito. Sino ang maglalakas loob na ay bully siya sa entertainment industry sa hinaharap? Tiningnan ni Luna ang ekspresyon ni Arya at mahinang sinabi, Arya, sa tingin ko tama ang ginawa ni Director Jones. Sa ganitong paraan, maunawaan ng lahat na hindi ka madaling ibuli. Bukod dito, ginawa ni Vanessa ang lahat ng mag-isa. Walang pumipilit sa kanya. Naiintindihan ko. Hindi rin ako ganoon kamagnanimos. Napakurap-kurap si Arya, naisip ko na maaaring gawin ito ni Allen. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Naramdaman ni Luna na labis na nag-aalala si Arya at natatakot na isipin ng huli na masyadong walang awa si Allen. Si Vanessa ay dumating sa araw na ito at ito ay kanyang sariling pagpipilian. Walang nagpilit sa kanya. Inilantad lamang ni Allen ang mga kapaki-pakinabang na materyales sa tamang oras. Hindi maaawa si Arya sa taong nawala sa sarili dahil sa katanyagan at kayamanan. Kapag ginawa ni Vanessa ang mga bagay na iyon, kailangan niyang maging handa sa mga kahihinatnan nito. Sa bilog na ito, walang-walang hanggang mga lihim. Kalimutan mo na. Lumipas na ang usapin ni Vanessa. Kamusta na siya? Wala itong kinalaman sa amin. Mas mabuting alagaan mo ang iyong sarili. Hihintayin kong makita kang sumali sa celebrity competition. Okay. May appointment ka kay Martin ngayong gabi? Sa panahong ito, halos araw-araw silang magkasama. Nasanay na si Arya. Maaari kang manatili saglit. Walang problema, tama ba? Huwag kang mag-alala. Babalik din agad si Allen. Napangiti si Arya. Tuwang-tuwa siya para kay Luna. Umaasa siyang makakasal sila sa lalong madaling panahon. Pagbalik ni Allen, dinala pa niya ang paboritong take-out snack ni Arya. Pagpasok niya ay nakita niya si Arya na nakasandal sa sofa at nakatakip sa katawan ang manipis na kumot. Bahagya siyang naglakad at mahinang tinawag ang pangalan niya. Bumalik ka na? Kinusap ni Arya ang natutulog niyang mga mata at sumandal sa sofa para tingnan siya. Bilhan kita ng snacks. Kumain ka na tapos matulog ka na. Okay, nakangiting sagot ni Arya. Pinanood niya itong kumakain habang pinoproseso ang mga opisyal na dokumento na dala nito. Nang malapit na siyang kumain, ipinasa niya ang tanong na nagmula sa Star Program Team para tanungin si Arya, tingnan kung may kailangang baguhin. Now that he was her public manager, syempre poprotektahan siya ng husto. Matapos kunin ni Arya ang tanong at tingnan ito ng ilang beses, kumunot ang noo niya dahil ang tanong sa papel ay hindi lamang kasama ang relasyon nila ni Allen,
kundi pati na rin ang relasyon niya sa Morrison family. Nasabi na ni Allen ang iniisip niya sa unang tingin. Agad niyang sinabi, hihilingin ko sa kanila na baguhin ito. Napaisip sandali si Arya at hinawakan ang kamay ni Allen. Tumingala siya sa kanya at sinabing, okay lang ako. Kaya lang ayaw ng Morrison family sa entertainment industry. Iniisip nila na ang pagiging artista ay mababa at degenerate. Sasabihin ko sa kanila na baguhin ito. Allen, may gusto akong sabihin sa'yo. Hinila ni Arya ang kamay ni Allen at pinaupo ito sa tabi niya. Naging mag-asawa na sila. Gusto niyang sabihin sa kanya ang ilang bagay, tulad ng sitwasyon sa kanyang tahanan. Hindi pa nakita ni Allen ang kanyang hitsura na nag-aalangan at nagpupumiglas. Napagtanto niya na maaaring mabigat ang susunod na sinabi nito, kaya tahimik siyang umupo at hinintay itong magsalita. Ang presidente ng Morrison Group, si Eldridge Morrison, ay talagang lolo ko. Sa kasalukuyan, ang legal na tagapagmana ng pamilya Morrison, si Frederick Morrison, ay ang aking ama. Pangalawang asawa na lang ng nanay ko. Noong nagkita sila, buhay pa ang una niyang asawa. Ang aking ina ay kanyang may bahay. Mula sa araw na ikinasal siya sa Morrison family, tinuring ako ng dalawang anak ng tatay ko bilang isang demonyo. Akala nila kukunin ko lahat sa kanila. Sa pamilyang iyon, walang nagmamalasakit sa akin maliban sa aking lolo. Hindi ko ini-expect na magkakaroon ako ng kinship sa kanila. Ang tanging nararamdaman ko lang ay si lolo. Gusto niyang ako ang magmana ng negosyo ng pamilya, pero alam kong hindi ko magagawa iyon. Kaya ako naging artista. Si lolo ay kinasusuklaman ako mula noon. Pagkatapos kong makasama si Daniel, ibinalita niya na puputulin na niya ang lahat ng relasyon sa akin. Ayaw niyang masiraan ng buhay ko ang reputasyon ng Morrison family. Narinig niyang sinabi ni Allen ang mga katagang ito at niyakap siya ng mahigpit. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganoong panloob na alitan ang pamilya Morrison. Kaya wala akong pamilya. Isinuko nila ako at tinanggihan ako. Hindi may pamilya ka, may akin ka. Hinding-hindi kita iiwan. Nakita ni Allen ang luha sa mga mata ni Arya. Naawa siya sa lakas at pagsusumikap nito. Nag-iisa siyang lumalaban sa entertainment circle at nakilala niya ang isang hamak na tulad ni Daniel. Lahat ng mga tanong tungkol sa pamilya Morrison ay nabago. Walang kahit isang salita. Minsan nararamdaman ko rin na sobrang nakakaawa kami ng nanay ko, yumakap si Arya sa kanyang mga bisig at bumulong, pero minsan napupuot din ako sa kanya. Kung hindi dahil sa kasakiman niya sa kaluwalhatian, hindi magiging ganito ang buhay ko. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako magiging malupit kay Caroline. Bakit hindi siya makahanap ng lalaking buong pusong dedikado sa kanya? Bakit kailangan niyang sirain ang damdamin ng iba? Ito ang unang pagkakataon na binanggit ni Arya ang usapin ng pamilya Morrison pagkatapos nilang ikasal. Hindi nakakagulat na kapag siya ay nasa problema, ang mga Morrison ay hindi man lang nagpakita ng kanilang mga mukha. Not to mention helping, hindi man lang sila nagbigay ng simpleng pagbati. Huwag mo nang isipin pa. Dahil kasal ka sa akin, miyembro ka ng Jones family. Ako ang iyong pamilya. Binitawan ni Allen ang babae sa kanyang mga braso at hinalikan ito ng malalim sa labi. Ginamit niya ang matalik na paraan para aliwin ang puso nito. Kapag handa ka na, dadalhin kita para makita ang pamilya Jones. Alam lang ni Allen kung gaano hindi mapalagay si Arya sa salitang pamilya matapos marinig ang mga salitang ito. Kailangan niya ng maraming seguridad upang mapunan ang nawawalang pagmamahal. Dahil ang relasyon ng pamilya na naranasan niya ay napakakomplikado. Okay. Tumango si Arya sa kanyang mga braso. Agad na kinausap ni Allen ang namamahala sa programa sa GIHI at hiniling na baguhin ang lahat tungkol sa Morrison family. Sa totoo lang, gusto talaga ng GIHI station na maghukay ng mas malalim sa nilalaman ng Morrison family. Gayunpaman, dahil ginawang malinaw ni Allen ang kanyang paninindigan, naniniwala rin sila na sa kasikatan ni Arya at Allen, ito na ang garantiya ng ratings ng viewership. Kahit na hindi nila kailangan ang bahagi ng pamilya Morrison, sapat na iyon upang suportahan ang isang napakapopular na paksa. Sa natitirang oras, maaaring makinig si Arya sa mga pagsasaayos ng doktor at magsagawa ng paggamot sa rehabilitasyon. Sa tabi ni Allen na nag-aalaga sa kanya, halos gumaling na si Arya. Malaki ang tiwala nila sa nalalapit na biyahe.
bukas na ang programa. Nakarecover ka na ba sa mga sugat mo? Nag-aalalang tanong ni Serena sa telepono. Huwag kang mag-alala. Sapat na ang programang ito. Napakurap si Arya at sininyasan si Allen na gusto muna niyang magpahinga. Sumandal siya sa unan at puno ng pawis ang noo. Katatapos lang niyang magyoga sa gilid ng kanyang katawan at hindi pa tuluyang gumaling ang sugat sa kanyang baywang. Actually, may sasabihin ako sa'yo. Kilala mo si Melissa Moore, di ba? Babalik siya sa China. Bilang punong bida sa pelikula ng Dahua, umuunlad siya sa ibang bansa sa nakalipas na ilang taon. Napaka-influential na niya sa international film industry. Higit pa rito, itinalaga siya bilang global image ambassador sa loob ng 3 taon. Noon, para mapanatili ang Skywings, gumugol si Derek Jones ng maraming mapagkukunan para alagaan siya. Gusto mo bang mag-ingat ako sa kanya? O gusto mo bang ipaalala sa akin na oras na para sa edukasyon ng pamilya? Tanong ni Arya at tumingala kay Allen na nagbubuhos ng gatas para sa kanya. Mula noong nakilala ko si Director Jones hanggang ngayon, ikaw lang ang nasa tabi niya. Huminto si Serena at sinabing, naisip ko lang na napakataas ng posisyon ni Melissa sa kumpanya. Bagamat bihira siyang lumahok sa mga domestic na aktibidad sa ibang bansa, ang kumpanya ay kumita ng malaking kita sa kanya bawat taon. Kaugnay nito, maaari muna siyang pumili ng maraming mataas na kalidad na mapagkukunan. Ngayong ibinalita ng publiko ni Director Jones na siya ang magiging manager mo, sa palagay ko, higit pa o mas mababa ang pakialam niya rito. Si Serena ay tunay na nag-iisip para kay Arya. Hindi niya sinasadyang mag-isip tungkol sa balak ni Melissa na bumalik sa bansa. Sa halip, pinaalalahanan niya si Arya na alagaang mabuti ang kanyang kalusugan at maingat na harapin ang mga kasunod na hamon. Matapos siyang i-comfort ni Arya at bigyan ng katiyakan, ibinaba niya ang telepono at diretsong lumapit para yakapin ang lalaking nasa harapan niya. Natural na binuhat siya ni Allen at inilagay sa malambot na sofa. Pagkatapos, inabutan niya ito ng mga prutas at gatas. Gayunpaman, hinimas ni Arya ang kanyang baba, hindi mo ba naisip na tulungan ang isang tao na umakyat sa trono ng International Movie Queen, si Manager Jones? Nakakunot ang noo ni Allen na tumingin sa kanya, I will only be a manager for one person. Ang kailangan ay ang taong ito ay dapat na asawa ko. Ganun ba? Talaga? Maaari mong subukan. Lumapit si Allen. Napakalapit nilang dalawa sa isa't isa. Lasing si Arya sa mainit na temperatura at mapang-akit na aura sa kanyang katawan. Kailangan kong magpahinga ng ilang araw, sabi ni Arya sa mahinang boses. Sa sumunod na segundo, bagamat hindi siya binitawan ni Allen, malinaw na nawala ang pagnanasa sa mga mata nito. Magsasalita pa sana siya ay tinakpan na ng labi ni Arya ang bibig niya. Basta mas mabagal ka, okay lang. Huminga ng malalim si Allen, bumangon at dinala siya sa kwarto, direktang inilagay siya sa kama. Marahan at mabagal ang kanyang mga galaw. Gayunpaman, nagtiis siya nitong ilang araw. Napakahirap talaga. Pagkahawak pa lang niya sa balat niya ay parang nagliyab ito. Sa wakas ay hindi na nakasabay ni Arya ang kanyang tindi. Sa unang pagkakataon, nahimatay siya sa oras na ito. Ang Dahua ay hindi gumawa ng maraming momentum para sa palabas ni Arya sa pagkakataong ito. Gayunpaman, dahil ito ang unang pagkakataon na opisyal na nagsimula siyang mag-film pagkatapos maging manager niya si Allen at sa unang pagkakataon din niya, ay gumawa ng isang comeback pagkatapos siya ay nasugatan, ito ay umaakit ng maraming pansin mula sa labas ng mundo. 6:00 ng gabing iyon, nakapagpalit na ng damit si Arya at nag-makeup. Siya ay palaging nasa oras. Mahigpit na sinuri ni Allen at hindi hinayaan ang sinumang reporter na magtanong tungkol sa anumang balita tungkol kay Arya ng maaga. Sa labas ng dressing room, ang mga reporter ay parehong nababalisa at natatakot. Naglakas loob lang silang kumatok sa pinto ng mahina, pwede ba nating interviewin si Arya bago magsimula ang programa? Talagang nag-aalala kami sa kanyang kalusugan. Ginagarantiya namin na hindi na kami magtatanong pa. Hindi, sabi ni Allen. Hindi na naglakas loob ang mga reporter na habulin siya. Lahat sila ay sumuko sa ideya ng isang pakikipanayam at naghintay sa pintuan upang kumuha ng ilang mga larawan ni Arya sa entablado. Nang malapit na ang oras ng recording, inihatid siya ni Allen palabas ng dressing room.
With him around, naglakas loob lang ang mga reporter na kumuha ng background picture nilang dalawa sa iisang frame sa likod nila. Si Arya ay nakasuot ng beige na damit na may leather jacket at si Allen naman ay nakasando at pantalon. Ito ay isang perpektong tugma. Agad na in-upload ng isang reporter ang larawan. Alam ng netizens na may trip si Arya ngayong gabi at matapos makita ang larawan, lahat sila ay gustong mag-screenshot at gumawa ng wallpaper. Oh is by God, sobrang gwapo ng manager na ito. Matagal ko nang hindi nakikita si Arya. Napakaganda pa rin ni Little Missy. Mangyaring kumuha ng direktang larawan. Hindi ba talaga sila magkasama? Inaasahan ko ang pagsasahimpapawid ng programa. Pakikuha ng higit pang mga kuha ni Director Jones. Hihilingin namin sa direktor na magdagdag ng mga drumstick ng manok para sa iyo. Gusto ko ang mga pelikula ni Arya. Nag-apply ako sa Drama Academy. Sana matulad ako sa kanya at maging magaling na artista na gusto ng lahat. Gusto ko ring makilala ang isang mahusay at gwapong manager tulad ni Director Jones. Ang sarap mo. Nais kong matupad ang iyong mga pangarap sa ngalan ng lahat ng mga tagahanga. Sikat na sikat ang host sa Host World. Dinampot niya ang mikropono sa tamang oras at sa kilos ng direktor. Sinabi niya, "Welcome, nandito na lahat ng bida sa season na ito. Mangyaring bigyan kami ng isang mainit na palakpakan at tanggapin ang panauhin sa season na ito, si Arya." Kasunod ng pambungad na talumpati at musika ng host, dahan-dahang umakyat si Arya sa entablado. Dahil sa pinsala sa baywang at pinsala sa binti, hindi siya pinayagan ni Allen na magsuot ng mataas na takong o tumayo ng masyadong mahaba. Hindi rin niya pinahintulutan siyang maglaro ng anumang bahagi sa laro. Parang hindi siya ang nagpahimatay sa kanya kagabi. Sa likod ng entablado, laging sinusundan siya ng tingin ni Allen. Naniniwala siya na tiyak na magagawa ni Arya ang pinakakahanga-hangang pagganap. Sa sandaling ito, mas lalo pang kinabahan si Arya kaysa sa karaniwan dahil nandoon si Allen. Nakangiting bati niya sa mga manonood. Ang kanyang saloobin ay likas na banayad. Umupo siya sa sofa sa tapat ng host at pahilis na humarap sa audience. Alam nating lahat na nasugatan si Arya kanina. Kumusta ang pag-recover ng iyong katawan ngayon? Sa tingin ko ang tanong na ito ang pinaka-gustong malaman ng iyong mga tagahanga. Pagkatapos ng isang panahon ng pagbawi, ako ay karaniwang nakabawi. Ngumiti ang host at sinabing, kung mayroon kang anumang mga katanungan sa panahon ng panayam, maaari mong sabihin sa akin anumang oras. Susunod, simulan natin ang ating unang segment ngayon. Nagtaas ng kamay ang host at niyaya ang staff sa backstage na kunin ang question card. Ang aming programa ay napakatao. Ang lahat ng mga tanong ay random na inilalagay dito. Ito ay pipiliin ng panauhin. Handa ka na ba? Pinasigla ng host ang kapaligiran sa entablado. Bumiti si Arya at sinabing, ano ang dapat kong gawin? Makakabalik pa ba ako ngayon? Kinakabahan ako. Kung sasama ka, hindi ka makakaalis. Napatingin si Arya sa question box. Sa ilalim ng naghihintay na tingin ng madla, umiti siya at kumuha ng isa. Kinuha ito ng host upang tingnan at nagulat na sinabi, ito ang pangunahing palabas mula sa simula. Pakisabi sa amin, sino ang pinakaperpektong manager sa puso mo? Tumingin si Arya sa audience at tumigil sandali. Pagkatapos ay sumagot siya ng matatag at taos puso, ang aking kasalukuyang manager, si Mr. Jones, ay perpekto. Ang mga manonood sa estadium ay naghiyawan. Walang umaasa na sasagot si Arya ng ganito kadirekta. Akala nila siya ay tatanungin ng host, ngunit hindi nila inaasahan na si Arya ay magiging matulungin. The host exclaimed and tilted her head, ikaw talaga ang pinaka-honest na babaeng guest na nakita ko. Ngayon lang, appetizer lang. Mangyaring panoorin ang malaking screen. Hanggat maayos na makapanayam ni Arya ang puntong ito tungkol kay Allen, naniniwala siya na hindi inaasahan ang mga rating ng manonood ng kanyang programa. Ipinakita sa malaking screen ang ilang shooting ni Arya at shooting ng mga advertisement kanina. Sa huli, ipinakita rin ito ang ilan sa mga video at larawan ng kanyang mga nanalong parangal noong nakaraan. Kailangang sabihin ng isa na ang pangkat ng programa ay talagang napakamatulungin. Napakainit ng puso ni Arya matapos itong makita, at may mga luha sa gilid ng kanyang mga mata. 7 taon na ang nakalipas mula nang magsimula ang unang pelikula ni Arya.
Gusto kong itanong, ano ang nararamdaman mo pagkatapos mong mapanood ang lahat ng ito? Napakagaan ng loob ni Arya, actually, napakahirap ng industriya ng mga artista. Hindi lang kailangan nating gumawa ng magagandang gawa at ibalik ang mga ito sa mga manonood na may gusto sa atin, kailangan din nating harapin ang maraming pressure. Ang pinakamahalagang bagay ay kahit gaano pa karami ang mga bagyo at alon sa labas ng mundo, kailangan nating panatilihin ang ating orihinal na puso at huwag sundin ang agos. Pakiramdam ko ang susi ay upang makita kung ano ang iniisip mo at kung paano mo ito tinatrato. Sa tingin ko, mahal ko ang propesyon ng mga artista at hinding-hindi ko pinagsisisihan ang pagpili sa landas na ito na hindi madali. Kung minsan ay nag-aalangan ako, ngunit ito ay saglit lamang at pagkatapos ay muli akong lilipat sa susunod na segundo. Dahil ang mga pangarap ay palaging magbibigay sa iyo ng lakas upang magpatuloy. Nagpalakpakan ang host at ang audience sa kanyang sagot, mukhang naiintindihan talaga ni Arya ang salitang aktor. Ngumiti lang si Arya at hindi umimik. Tapos nabanggit mo rin na maraming beses kang makaka-encounter ng pressure sa outside world. Kung gayon maaari ko bang maunawaan na ang mga panggigipit na ito ay sanhi ng ilang opinyon ng publiko at mga anti-fans? Kapag nakatagpo ka ng ilang chismis, paano ka tutugon? Hindi ako kadalasang sumasagot. Napangiti si Arya habang nakatingin sa audience at sinabing, alam ng lahat ng fans na pamilyar sa akin na mas binibigyang pansin ko ang aking panloob na sarili. Basta seryoso ako, sapat na. Hindi ako maapektuhan ng ibang tao na sadyang sinisiraan ako dahil sarili ko ang buhay ko. Hindi ako makikipagkompromiso dahil sa anumang chismis. Ang mga salita ni Arya ay umalinggaw sa host, talaga, pakiramdam ko, ang iyong buhay at mga halaga ay nagkakahalaga ng pag-aaral namin. Pagkatapos ay hayaang itulak muli ng staff ang question card sa gilid ni Arya. Ngumiti si Arya at kumuha ng isa pang card. Kinuha ito ng host at tiningnan. Excited siyang nakipagkamay sa audience, gusto ko yung tanong ng anonymous submission ng fans namin. Ang bawat isa ay mas makapangyarihan kaysa sa huli. Pakisagot, ano ang sa iyo? Relasyon kay Alan Jones. Wow! Excited ang mga fans. Kasabay nito, sa live na broadcast online, dinagsa ng mga tagahanga ang screen, na tinawag na cute at maalalahanin ang team ng programa. Masyadong astig. Tingnan natin kung paano sumagot si Sis Arya. Oh my God, so direct. Sama-sama. Inalalayan ng braso ni Arya ang sofa habang nakangiting walang magawa at kinakabahan. Don't tell me that the questions you prepared are all about this content. Pwede pa ba akong umalis ngayon? Kapag hindi ka sumagot, hindi ka bibitawan ng fans. Tama. Ang mga manonood sa ibaba ng entablado ay masigasig na sumagot. Tumingin si Arya sa backstage at saka seryosong kinuha ang mikropono at sinabing, tinanong ko lang ang manager ko. Sinabi niya sa akin na huwag sagutin ang tanong na ito. Manager. Tumingin ang host sa backstage. Naman, gumawa si Allen ng kilos ng pagtanggi. Mabilis na inayos ng host ang mga bagay-bagay at sinabing, ang guardian manager ni Arya ay nakatayo sa likod ng entablado, pinoprotektahan ang buong proseso. Mukhang kung gustong malaman ng fans ang totoong sitwasyon, itatanong lang nila sa manager niya. Lalong naging masigasig ang audience, sumisigaw na umakyat na rin si Allen sa stage. Parehong frame. Napabuntong hininga ang host at sinabing, noon, bakit hindi ko alam na sobrang enthusiastic ng audience ng programa namin? Pero ngayon, si Arya lang ang target namin sa interview. Pakikontrol ang iyong emosyon. Haha, pagkatapos ay mangyaring manood ng balita sa susunod. Nasa screen ang panayam kung saan pinili ni Arya na magretiro. At ang larawan ng kanyang pag-alis sa Brilliant Entertainment. Alam nating lahat na minsan nakatanggap ng advertisement si Arya para sa isang produkto na hindi maganda ang kalidad dahil sa Brilliant Entertainment. Noong panahong iyon, may nag-post ng ilang masasamang salita na nakaapekto sa iyong reputasyon at nagkaroon ito ng napakasamang epekto sa iyo. Gusto kong malaman kung anong uri ng mental na kalagayan mo noong panahong iyon. Itinuring pa rin akong kalmado. Tumango si Arya. As G public figure, I have to be responsible for the fans who likes me. Dapat karapat-dapat sa mga tagahanga ang mga produktong ini-endorse ko. So sobrang strong ng personality mo.
Iba talaga sa maamo mong anyo, nakangiting sabi ng host kay Arya. Okay lang Ki, napakaganda ng ngiti niya mula umpisa hanggang dulo. Matagal siyang umupo at bahagyang iginalaw ang katawan para mabawasan ng kaunting pressure ang mga binti at baywang. Kung gayon, anong uri ng tao sa tingin mo ang gusto mong makipagkaibigan? Ang host ay nagsiset up ng isang bitag hakbang-hakbang. Kung mayroon kang isang karaniwang wika, maaari kang maging mga kaibigan na komportable sa isa't isa. Maaari mong sabihin sa isa't isa ang iyong sariling mga saloobin. Ito ay napaka-komportable. Mayroon ka bang iniisip na mag-settle down ngayon, halimbawa, anumang relasyon? Nang itanong ito ng host, naghiyawan na naman ang audience. Napanatili ni Arya ang kanyang ngiti at walang pag-aalinlangan na sumagot, nararamdaman ko na pagkatapos pumirma ng kontrata sa Dahua, ang aking karera ay pumasok sa isang medyo matatag na yugto. Paano ang tungkol sa mga damdamin? Walang humpay na hinabol ng host. Feeling ko, basta ibigay mo lahat, sa kaibigan mo man o pamilya, napakagandang resulta. Hindi mo ito maa-absorb ng makasarili. Maparamdaman o buhay, kailangan mong ibigay ang lahat. Seryosong sagot ni Arya at lalong nagpa-stabilize ng excitement ng fans. Mula sa kanya, makikita ng madla ang isang napaka-eleganteng at buhay na hitsura ng babae. Bagamat siya ay 26 taong gulang pa lamang, ang mga salitang sinabi niya ay mga bagay na hindi maunawaan ng maraming tao sa buong buhay nila. Tila nakita niya ang tunay na kahulugan ng buhay. Sa maikling panahon ng panayam ng programang ito, nakita ng madla ang isang Arya na iba sa screen. Para siyang libro na hindi mapapagod basahin ng mga tao at ang mga salitang sinabi niya ay nagpapaalala sa mga tao. Masayang-masaya ako na maimbitahan si Arya sa ating programa ngayon. Mula nang bumalik siya, nakita namin ang kanyang pagsusumikap. Nakita namin na ginamit niya ang kanyang husay sa pag-arte para patunayan ang kanyang sarili, pero dahil may mga bagyo sa entertainment industry na palaging makakasama niya. Kaya gusto kong itanong kung bakit hindi ka agad pumunta sa ospital pagkatapos mong matumba sa award ceremony noong araw na iyon. Dahil sa tingin ko ay napakaseryoso ng iyong kalagayan noong mga panahong iyon. Wala akong naramdamang sakit noong mga oras na iyon. Gusto kong pumunta sa ospital para magpa-check up ng mabuti pagkatapos nito. Pagkasagot ni Arya ay agad siyang binuhusan ng staff ng isang tasa ng mainit na tubig. Nakita ng host na inayos ni Allen ang staff. Siya ay nahuli at napansin ang kanilang easy. Sagutin mo ang huling tanong ko. Nakatira ka ba sa manager mo? Ang mga tagahanga ay naghihintay para sa sagot ni Arya sa pananabik. Maliit na bagay lang ang tanong ng host sa simula. Madali itong malutas ni Arya. Ngayon, ang tanong na ito ay tiyak na hindi makatakas. Kalmado lang talaga ang sagot ni Arya. Walang makakahanap ng anumang mga pahiwatig. Lahat tayo nakatira sa Orchid Court Villa. Ito. Hindi siya nagsinungaling. Kaya lang sobrang laki ng area ng Orchid Court Villa, plus sobrang strict ng management ng upscale district. Kahit na siya ang sumagot, wala silang mahahanap. Ngayon, lubos akong nagpapasalamat kay Arya sa pagpunta sa aming programa. Umaasa ako na makakagawa siya ng higit pa at mas mahusay na mga gawa sa hinaharap. Dito magtatapos ang programa ngayong araw. Salamat sa panonood. Tumayo ang host at nagpakuha ng litrato kasama si Arya. Pagkatapos, bumalik si Arya sa backstage sa ilalim ng proteksyon ng mga tauhan. Doon, hinihintay siya ni Allen. Papataasin mo ang mga rating ng manonood ng palabas na ito. Naglabas si Allen ng quote na hinanda niya kanina at isinuot sa kanya. Siguro dahil ikaw at ang pangalan ko ay pinagsama. Tumingala si Arya at sinabing, hindi mo gusto ito. Pinrotektahan siya ni Allen at pumasok sa kotse. Wala, feeling ko lang naging mapayapa ang buhay mo noon. Kailangan mo lamang gabayan ang lahat sa kumpanya. Ngunit ngayon, dahil sa akin, kailangan mong patuloy na makakuha ng atensyon mula sa publiko. Natatakot akong hindi mo ito magugustuhan. Kaya't mula sa simula hanggang sa wakas, hinarap ito ni Arya na may napakalmadong saloobin. Hindi niya binigyan ng pagkakataon ang host na magtanong. Gusto rin niyang protektahan si Allen. Huwag kang mag-alala. Hanggat ito ay nakatali sa iyong pangalan, ito ay magiging maayos. Naantig ang puso ni Arya sa sinabi ni Allen. Hinawakan niya ang kamay nito, umuwi ka na.
Sa hinaharap, hindi namin tatanggapin ang ganitong uri ng programa ng panayam. Sumandal si Arya sa kanyang balikat at bumulong, Manager, pakiramdam ko makakapagtrabaho na ako ngayon. Tulungan mo akong kunin ang schedule. Okay, kahit anong gusto mo. Hindi tatanggihan ni Allen ang alinman sa kanyang mga kahilingan. Niyakap niya si Arya at hinayaan siyang umidlip sa sobrang komportableng posisyon. Pagkalipas ng ilang oras, ang babaeng artista mula sa Dahua ay sumakay ng internasyonal na paglipad patungo sa paliparan. Ang international female star na ito, na 23 taong gulang pa lamang, ay nanalo ng hindi mabilang na mga parangal. Ang kanyang kahanga-hangang figura at magandang mukha ay nanalo sa kanyang paghanga ng maraming tagahanga. Sa kanyang kakaibang alindog, naitawid niya ang host, sayaw at mundo ng pag-arte. Kung ikukumpara sa flower vase na babaeng bida sa parehong edad, masasabing siya ang ganap na nagwagi sa buhay. Noon pa man ay nagustuhan niya ang labis na alahas at nakaistilong damit. Ngayon, nakasuot siya ng isang tila kaswal, ngunit namumukod tanging pusod, isang napaka-sexy na itim na sweater, bota, at leather na pantalon. Ito ay puno ng mga punk, ginagawang cool at hindi naiinis ang mga tao. Pagkalabas ng airport, nalaman ni Melissa sa kotse na si Allen ang naging manager ni Arya. Mels, siya ay isang maliit na karakter na kakapirma lang ng kontrata sa mga Dahua. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ni Director Jones. Bigla niyang gustong maging manager niya. Noon, walang pakialam si Director Jones sa iyo. Ang manager niya, awkward na ungol. Oh, magkano ang kinita mo para sa mga Dahua? Dahil sa iyo, ang Skywings ay hindi nangahas na sumalungat sa Dahua. Hindi ba isinasaalang-alang ni Director Jones ang iyong sitwasyon? Sige, ayoko marinig. Pumikit si Melissa at nagsuot ng earphones. Hindi ko ito ginagawa para sa iyo. Sa iyong posisyon ngayon, maaari kang tumuntong sa ulo ng Dahua at tumuntong sa mas mataas na yugto. Ang Dahua ay hindi na nasisiyahan sa iyo. Tapos ka na ba? Bumaba na tayo ng kotse. Nakaramdam ng kaunting hininga si Melissa. Parang may nagliliyab na apoy sa puso niya. May dahilan siya para umalis sa Dahua at mas magandang lugar na puntahan, ngunit hindi niya ginawa. Ang tanging dahilan ay si Allen. Walang bakas ng babae sa gilid ni Allen, kaya hindi siya nagmamadali. Maghihintay siya hanggang sa gusto ng lalaking iyon ang isang babae. Ngunit ngayon, lumitaw si Arya nang wala sa hangin. Pumirma ng kontrata sa Dahua at gawing exclusive broker si Allen. Kung kukuha pa siya ng ilang eksena sa ibang bansa, magkakaroon pa kaya ang Dahua ng kanyang posisyon? Ito ang impormasyon ni Arya. Sa tingin ko baka interesado ka. Ngayon, pumunta siya upang lumahok sa kaganapan ng celebrity, ngunit ang panayam ay tungkol sa paggamit ng Director Jones bilang isang gimmick. Sa tingin ko hindi siya simple. Tinanggal ni Melissa ang headphones at kinuha ang ilang pirasong papel. Wala siyang pasensya na ipagpatuloy ang pagbabasa. Pasimple niyang sinulyapan ang mga ito at inihagis sa gilid. Sa bilog na ito, ang panahon ng negosyo ng babaeng artista ay mas maikli kaysa sa inaasahan. Ito ang pinakamahalagang bagay na makahanap ng magandang background ng kumpanya para sa kanyang sarili sa pinakasikat na oras. Ang kalagayan ni Allen ay natural na unang pinili ng babaeng artista. Si Melissa ay minsan ang taong nagkaroon ng pinakamalaking pagkakataon na makuha ang kanyang pabor. Ito rin ang naging motibasyon sa kanya para magsikap hanggang ngayon. Naisip niya na hanggat nagsusumikap siya upang umakyat sa isang mataas na posisyon, palaging iba ang pakikitungo sa kanya ng lalaking iyon. Ngunit ngayon, tila si Allen ay isang taong hinding-hindi niya mahahawakan. Sapat na ang bagay na ito para maputol ang lahat ng plano ni Melissa. Mels, tumawag si Serena. Siya. Walang malay na gustong tumanggi si Melissa. Ngunit idinagdag ng kanyang manager, kamakailan sa kumpanya, siya at si Arya ang pinakamalapit. Tumingin sa kanya si Melissa at mahinang sinabi. Kinuha niya ang phone niya, hello. Bumalik ka na ba sa bansa? May appointment ka ba ngayong gabi? Hayaan mong i-treat kita sa hapunan. Si Serena ang nagkusa na magsabi. Medyo pagod ako di. Mahinang sagot ni Melissa. Sa gabi, kumikinang sa kanyang mukha ang mga street lamp sa daan, kababalik ko lang at nabalitaan ko na si Director Jones ang naging manager ni Arya. Anong klaseng background meron siya?
Bakit gumagawa si Director Jones ng eksepsyon para sa kanya? Ang layunin ni Serena sa pagtawag ay upang malaman ang kanyang saloobin sa bagay na ito. Sa nakalipas na ilang taon, ang kanyang pagtuon ay karaniwang wala sa kontrol ng Dahua. Kaya lang nasa Dahua pa ang kontrata. Kung tutuusin sa tono niya ngayon, talagang hindi siya nasisiyahan sa bagay na ito. Hindi rin ako sigurado. Alam mo, walang nangahas na makialam sa usapin ni Director Jones. Napakahusay na itinulak ni Serena ang sisi kay Allen. Inaasahan niyang hindi si Arya ang target ni Melissa. Okay, pagod na ako. Mag-usap tayo next time. Matapos ibaba ni Melissa ang telepono, nagsimula siyang mag-alala tungkol kay Arya sa kanyang puso. Bilang ang ipinagmamalaking pag-iral sa Dahua, si Melissa ay palaging nasisiyahan sa pinakamahusay. Ngayong biglang pumirma si Arya kay Dahua at naging manager niya si Allen, natural na iba ang status niya sa mga ordinaryong artista. Mahirap intindihin ang paraan ng paggawa ni Melissa at walang makahula kung ano talaga ang iniisip niya. Magdudulot ba siya ng gulo para kay Arya? Mels, I think Serena is here to find your intentions. Bakit hindi kita tulungang makipag-ugnayan sa mga tao ng Skywings? Noon pa man gusto nilang ipaglaban ka. Iminungkahi ng manager. Hindi man lang nagtaas ng ulo si Melissa. She snorted coldly, magkano ang binigay sa iyo ng Skywings? Paghuhukay sa akin, pwede bang umupo ka sa artist director seat? Sa totoo lang, kahit hindi pa matanda si Melissa, maaga siyang pumasok sa industriya at marami na siyang napagmasdan. Nang banggitin ng manager niya ang Skywings, naghanda na siya. Melissa, mali ang pagkakaintindi mo. Lagi kitang kasama. Siyempre, kailangan kong isaalang-alang ang lahat para sa iyo. Umiti ang manager at iniligpit ang impormasyon ni Arya. Tumingin sa kanya si Melissa at hindi na nagsalita pa. Ang manager ni Melissa na si Zelda ay nag-ayos ng kanyang mga gamit at hindi na binanggit ang bagay na ito. Alam niya ang ugali ni Melissa. Naging matagumpay siya sa murang edad. Nagkaroon siya ng personalidad at ugali. Napakadaling gawin niyang ayawan si Arya. Bilang karagdagan, si Arya ay napakapopular ngayon. Kung maaari niyang iparamdam kay Melissa na si Arya ay isang banta sa kanya, kung gayon ang mga bagay ay magiging mas madali. Matapos ibalik si Melissa, hindi na dumiretso si Zelda sa bahay. Sa halip, pumunta siya sa isang high-end na hotel. Sa antas ng kanyang pagkonsumo, hindi niya ito kayang bayaran. Silid 1,888. Tinulak niya ang pinto at pumasok. May mga lalaking naghihintay na sa kanya sa kwarto. Madiin ang halikan nilang dalawa. Pagkatapos nito, nagsindi ng sigarilyo ang lalaki. Ano ang sinabi ni Melissa? Galit na tumingin sa kanya si Zelda. Anong masasabi niya? Siya ay sinundo ng mga Dahua. Paanong napakadaling umalis? Si Arya ay medyo sikat kamakailan. Magagamit natin siya. Kailangan mong magmadali. Dahil kay Vanessa, hindi binigyan ng mukha ng mga Dahua ang Skywings. Pinilit nilang sumuko ang Skywings kay Vanessa. Kung makukuha ko si Melissa sa oras na ito, tiyak na magiging vice president ako sa susunod na taon. Sige, pupunta ako at magpapadala ng anonymous na boto ngayon. Arya says Melissa and makes them dislike each other. Inayos ni Zelda ang buhok niya at binuksan ang laptop niya. Ang paggamit ng mabuti sa linya ni Arya upang hindi nasisiyahan si Melissa sa mga Dahua ay hindi mahirap. Orihinal na si Zelda ay hindi isang espiya na ipinadala ng Skywings sa Dahua. Dahil lang sa lalaking ito kaya siya magtatrabaho sa Skywings. Lumapit ang lalaki kay Zelda at hinalikan ang tenga nito, "You are the bestie." Ang international movie star na si Melissa Ezeki ang sikat na bida sa pelikula na si Arya, Sino ang Diyosa sa Puso Mo? Mula sa hitsura hanggang sa figura ilang paghahambing ang naipost. Sa totoo lang, ang ganitong uri ng pagboto ay nasa lahat ng dako sa internet. Karaniwan itong ginagawa ng mga tagahanga at walang gaanong otoridad. Ngunit dito, kasama nito ang maraming bagay. Matapos itong makita ng mga tagahanga, bumoto na lang sila para maglaro. Dahil sikat na sikat si Arya kamakailan lang at naging manager niya si Allen, kumpara kay Melissa na nasa ibang bansa buong taon, parang mas marami siyang fans at mas maraming boto. Pero sa entertainment circle, alam ng mga nakakaalam sa industriya na medyo inferior nga si Arya kumpara kay Melissa.
Sa panahon ng pagretiro ni Arya, si Melissa ay nakagawa na ng pangalan para sa kanyang sarili sa internasyonal na industriya ng pelikula. Hindi na kailangang pag-usapan ang tungkol sa profesionalismo ng magkabilang panig, ngunit sa mga tuntunin ng halaga ng trabaho, si Melissa ay nagkaroon ng napakataas na pagkakataong manalo. Ang kanyang kwento ay maaari pang ibagay sa isang serye sa telebisyon. Maraming mga karanasan na hindi maihahambing ni Arya. Sa puso ni Melissa, maaaring hindi kalaban si Arya na dapat talunin. Nang naiinip si Luna at nag-scroll sa forum, nang makita niya ang boto na ito, ipinakita niya kaagad ito kay Arya. Hulaan mo, sino ang mananalo sa pagitan mo ni Melissa? Tumingin si Arya at nalaman niyang mas 1/3 ang mga boto niya kaysa kay Melissa. Masyadong unprofessional ang boto na ito. Yun nga lang, pinupuri ako ng mga fans. Kung ibibigay ko ito sa mga profesional, siguradong hindi ako makakakuha ng kahit isang boto. Huwag mong sabihin iyan. Nagpout si Luna. Ang lahat ng mga tagahanga ay labis na nagustuhan si Arya, ngunit wala siyang anumang kumpiyansa. Kung kailangan kong aminin ang lakas ng ibang tao, hindi ko sinabi kung gaano ako kahirap. Kaya lang sa mga tuntunin ng trabaho at data, talagang mas masahol pa ako kaysa kay Melissa sa ngayon. Ako di. Ano bang problema mo? Iba ang naranasan ko sa naranasan niya. Pumunta sa fans group at sabihin sa kanila na huwag nang palabasin muli ang ganitong bagay. Sa bilog na ito, hindi magandang bagay na maging mapagkumpetensya. Gusto niyang tahakin ang sarili niyang landas. Hindi magandang bagay na umasa sa reputasyon ng ibang tao para umangat sa kapangyarihan. Gaano man kahusay ang mga mapagkukunan, hindi ito magiging isang magandang bagay. Palaging may mas mahusay kaysa sa kanya, lalo na sa pabago-bagong entertainment circle. Ngayon pa rin ang trending headcount. Bukas, baka mabulgar niya ang kanyang dumi at mapagalitan sa pag-alis niya sa bilog. Kumunot ang noo ni Luna, kung ganoon, wala ka namang iboboto sa iyo, di ba? Uy, tingnan mo muna ang impormasyon ni Melissa. Pagkatapos magsalita ni Arya, kinuha niya ang isang magazine at binuklat iyon. Binuksan ni Luna ang computer at naintindihan niyang mabuti si Melissa. Pagkatapos ay naunawaan niya ang kahulugan ni Arya. Bagamat nanatiling mababang profile si Arya, nakita niya ng malinaw at tumpak ang kanyang sitwasyon. Siya ay umatake sa pinakamagandang oras at hindi hinayaan ang kaaway na magkaroon ng pagkakataong umatake. Arya, bakit ang daming comments na sumusuporta sa'yo bigla? At ibang-iba ang score. Baka may tao sa likod nito. Naramdaman ni Luna na may sabwatan sa bagay na ito. Kumunot ang noo ni Arya at tumingin sa screen. Tama na. Nakita rin ni Allen na may problema sa boto. Agad niyang iniutos na harapin ang usapin. Dinyal niya ang number ni Arya. May pinadala na ako para harapin ito. Huwag kang mag-alala. Hindi ako nag-aalala sa sarili ko. Mas nag-aalala ako sa'yo. Sabi ni Arya sa mahinang boses. May kakayahan si Melissa na umalis sa Dahwa anumang oras ngayon. Kung nagdudulot ito ng kaguluhan dahil ikaw ang manager ko, natatakot ako na pahirapan kita. Ipinagpapalagay ng marangal na Director Jones na maging manager ng isang artista na pumirma ng kontrata. Kung ako siya, masyado akong mag-iisip. Matapos marinig ni Allen ang kanyang iniisip, ngumiti siya at sinabing, kung gayon kung ikaw ay sa kanya, paano mo gagawing mahirap ang mga bagay para sa akin? Hayaan mong maging manager ka rin niya. Mrs. Jones, maiintindihan ko bang nagsiselos ka? Ngumiti si Allen at mahinahong sinabi, maraming magagaling at mahuhusay na artista sa Dahwa. Hanggat mayroon silang potensyal, ang kumpanya ay magbibigay ng pinakaangkop na mapagkukunan para sa kanila. Para sa akin, kaya kong suportahan siya at ang iba pa. Ang lahat ay nakasalalay sa lakas. Pero kung sa tingin niya ay kaya niyang pananakot sa kumpanya at paglaruan kapag sikat na siya, hindi na siya kakailanganin ng kumpanya. Labis ang tiwala ni Allen ang sabihin niya iyon. Siya ay isang tao na gagawin ang anumang sinabi niya. Kung naramdaman ni Melissa na kaya niyang pangunahan ang desisyon ni Allen, maaari niya itong subukan. Paano ang Skywings? Kung pupunta si Melissa sa Skywings, maapektuhan si Dahwad. Hindi lang siya ang artista sa Dahwa. Kung gayon, tinatrato mo ba ako bilang pangalawang Melissa na sanain, naguguluhang tanong ni Arya. Hindi pa ako naging exclusive broker niya para alagaan siya.
Ngumiti si Arya at sinabing, "Oh." Pagkatapos ay nagchat siya tungkol sa ibang bagay at ibinaba ang telepono. Bagamat mayroon din siyang maliit na kaisipan ng isang babae sa kanyang puso, kayang-kaya siyang aliwin ni Allen ng buong katapatan sa bawat pagkakataon. Ipinaalam niya sa kanyang puso na walang makakapantay sa kanya. Sapat na iyon. Sa panahong nasa telepono sina Allen at Arya, nakipag-ugnayan si Martin sa taong namamahala sa website ng mainstream media sa unang posibleng sandali. Hiniling niya na tanggalin ang mga post sa pagboto at ipagbawal ang pagpapasa ng mga ito. Mabilis na kumilos si Martin at agad na inayos ng taong namamahala sa website na tanggalin ang post. Tahimik na nakaupo si Zelda sa harap ng computer. Hindi na niya makuha ang sarili niyang post, nakatanggap siya ng babala mula sa website kasama ang kanyang hindi kilalang account. Ang mga aksyon ng mga dahwa ay lubos na masinsinan. Tila hindi pa nangyari ang pagboto para sa malaking pagkakaibang ito. Siyempre, hindi nangaha si Zelda na i-post ito muli. Kung ang kanyang tunay na pagkakakilanlan ay nalaman ng mga dahwa, siya ay tapos na. Naglabas siya ng screenshot at litrato na inihanda niya kanina at ibinigay kay Melissa. Ito ay isang boto sa internet, ngunit mabilis itong natanggal. Sinubukan ni Zelda ang kanyang makakaya upang magalit ng husto. Tiningnan ni Melissa ang mga komentong iyon at galit na galit. Nagkakagulo na ang mga fans ni Arya. Kung patuloy nating hindi ito papansinin, nag-aalala ako sa iyo, sabi ni Zelda sa kalagitnaan at ibinalik ang kanyang telepono. Masyado kang nagtiwala kay Director Jones at nanatili ka sa dahwa para sa kanya. Ngunit ngayon ang puso niya ay nasa Arya. Then tell me, ano ang dapat kong gawin? Siyempre gusto kong malaman ng mga taga-dahwa na ikaw ang pinakamahalagang artista sa dahwa. Sabi ni Zelda, anong karapatan ni Director Jones para maging manager ni Arya? Kung gusto niyang maging manager, dapat siya rin ang manager mo. Hindi ba masyadong close si Arya kay Serena ngayon? Hayaan silang magbahagi ng isang manager. Nagulat si Melissa sa mungkahing ito. So ngayon gusto mong hilingin ko kay Director Jones na maging manager ko. Siyempre tanungin natin siya. Normal lang na ipahayag ang iyong mga saloobin. Nakita ni Zelda na gusto ni Melissa na makumbinsi at makapag-isip sandali bago sinabing, kung hindi, tutulungan kitang makipag-ayos at makita ang kanyang iniisip. Kung magtatagumpay tayo, hindi ba't mas malapit na kayong lahat? Nang marinig ito ni Melissa, pumayag siya sa mungkahing ito. Kung hindi nakikialam si Allen sa mga usapin ng mga artista, syempre wala siyang dahilan para gawin iyon. Pero ngayon, gusto ni Allen na maging manager, kaya syempre mas maganda ang kondisyon niya kaysa kay Arya. Sa ganitong pag-iisip, pumayag din siya sa mungkahi ni Zelda at hinayaan muna niyang mag-usisa si Zelda. Ayaw niyang sirain ang panloob na kapaligiran ng dahwa. Kaya lang, ipinaramdam ni Arya sa kanya ang pananakot at hindi na siya makapaghintay na mapatay. Alam ni Zelda na ang insidente ng pagboto ay dapat na nakaalerto kay Allen. Nakita niya sa digmaan na ang bagay na ito ay magiging sanhi, kaya bilang proteksyon para kay Arya, tinakpan niya ang buong bagay ng lubusan. Siyempre, walang gagawin si Zelda tungkol sa bagay na ito dahil handa ang mga tagahanga na bayaran sina Arya at Allen ng utang. Ang kasikatan na ito ay dapat magpatuloy sa isang yugto ng panahon. Ang kailangang gawin ni Zelda ay ipaalam kay Melissa na si Arya ang banta niya at sapat na iyon. Ayon sa plano, hinanap ni Zelda si Roll at sinabing may sasabihin si Melissa kay Allen sa ngalan niya. Matapos gamitin ni Roll ang insider para magtanong tungkol sa intensyon ni Allen, hinayaan niya si Zelda na sundan ang sekretarya sa itaas. Tapos tumingin siya kay Melissa na nakaupo sa sofa. Kumpara sa ilang taon na ang nakakaraan, mas malakas pa ang hindi mapigil na aura na binigay niya. Isinuot ni Melissa ang kanyang salaming pang-araw, gusto kong marinig ang sinabi niya. Hindi naman tumanggi si Roll. Pagkaakyat ni Zelda ay sumakay sila ni Melissa sa elevator papunta sa pinakataas na palapag. Sinundan ni Zelda ang kanyang sekretarya sa opisina ni Allen. Napayuko siya at hindi naglakas loob na tingnan ang mukha ni Allen. Alam din niyang napakadelikado ng gagawin niya ngayon. Kung nakita siya ni Allen, ang naghihintay sa kanya ay isang napakalalim na kailaliman. Ngunit naabot na niya ang hakbang na ito at hindi na makabalik. Sinubukan ni Zelda ang kanyang makakaya na pakalmahin ang kanyang paghinga at ibinuka ang kanyang bibig kay Allen ng may kaba, Director Jones. Magsalita ka.
Umangat ang ulo ni Allen at tumingin sa kanya. Bumalik ang tingin niya sa dokumentong nasa tabi ng kamay niya. Ang mahabang manggas ng kanyang madilim na asul na kamiseta ay itinaas sa kanyang braso, na nagpapakita ng mga linya ng kalamnan sa kanyang balat na kulay tanso. Matapos niyang makasama si Arya, malaki ang ipinagbago ng kanyang mga gawi sa pananamit. Ang bawat piraso ng damit na suot niya ay espesyal na pinasadya upang tumugma sa mga damit ni Arya. In terms of color and style, magkaiba ang suot nilang dalawa, pero as long as they were in the same frame, they would have a very harmonious feeling of matching each other. Ang ganitong uri ng mainit na ugnayan ay nagbigay daan sa kanya upang harapin ang kanyang trabaho ng mas mapayapa. Sa bilog na ito ng intriga at pakikipagsapalaran, kung maaari niyang panatilihin ang kanyang panloob na kapayapaan ay masyadong mahalaga. Umuwi si Melissa kahapon at nakipag-chat sa akin ng matagal. Ginamit muna ni Zelda si Melissa bilang cover at dahan-dahang inilabas ang paksang gusto niyang pag-usapan. Nakikita ko na hindi siya komportable. Pagkatapos niyang malaman na naging manager ka na ni Arya, sobrang nalungkot siya at nadidismaya. Ako ang manager ni Arya. Dahil sa bagay na ito, hindi siya komportable. Ibinaba ni Allen ang mga dokumento at nanlamig ang kanyang mga mata habang diretsong nagtanong pabalik. Mabilis na ibinaba ni Zelda ang kanyang ulo, hindi naglakas loob na tumingin sa mga mata ni Allen. Kahit sinong tumingin sa mga mata ni Allen ay mapipilitan. Sa palagay ko ay maaaring naugnay ito sa kamakailang pagpapadala ng mga skywing ng mga tao upang makipag-ugnay sa kanya. Si Melissa ang pinakamakapangyarihang artista sa Dahua. Upang pasalamatan ang kumpanya sa pag-aalaga sa kanya sa loob ng maraming taon, tinatanggihan niya ang Skyings. Pero kababalik lang niya sa bansa, inaatake siya ng mga fans ni Arya online. Director Jones, nakatayo ako ngayon bilang manager ni Melissa. Formal akong nag-propose sa iyo. Mangyaring maging patas. Ano ang gusto mong sabihin? Nawalan na ng pasensya si Allen. Kung gusto ni Director Jones na maging manager ng isang artista, bakit hindi niya ikonsidera si Melissa? Tanong ni Zelda. Nag-alok ang Skywings ng napakagandang kondisyon kay Melissa at unti-unti siyang nag-alinlangan. Nakilala niya ang taong namamahala sa Skywings sa isang dayuhang hotel noong nakaraang linggo. Sa palagay ko ay hindi dapat hayaan ni Dahua na umalis si Melissa sa kalungkutan. At huwag hayaan na siya ay itakwil at ay buli ng isang basurang artista pagkabalik ng bansa. Isinara ni Allen ang dokumento at tumayo na may hindi mapapantayang malamig na ekspresyon. Nang makita niya ang thread, naisip na niya ang ilang mga kahina-hinalang kandidato. Nang hilingin ni Zelda na makita siya, mayroon na siyang mga inaasahan. Ngunit pagkatapos niya talagang marinig ito, naramdaman niya pa rin na medyo kawili-wili ito. Isang artistang hindi magaling umarte. Tinutulak siya palabas? Siya ay nagsasalita tungkol sa asawa ni Alan Jones. Kung gagawin ko ang sinabi mo, ako ang magiging manager ni Melissa. Ano naman sa'yo? Kumunot ang noo ni Allen at nagtanong, para maging napakahusay mo para isuko mo ang iyong karera para sa star path ng isang artista. I have been with Melissa for so many years. Taos puso akong umaasa na maaari siyang umunlad ng mas mahusay at makuha ang lahat ng nararapat sa kanya. So, sa iyong opinyon, kabilang ako sa bahaging nararapat kay Melissa. Natahimik si Allen. Tumingin siya kay Zelda at napakalamig ng boses nito. Hindi ka talaga bagay na maging manager niya. Pagkatapos, pinindot niya ang phone button sa internal line. Hayaan mong pumasok si Melissa para harapin ang manager niya. Natigilan si Zelda. Ano ang nangyayari? Narinig kaya ni Melissa ang sinabi niya? Napalingon siya sa gulat. Ang taong inaabangan niya ay hindi si Melissa. Makalipas ang ilang segundo, nagsuot ng fur coat si Melissa at pumasok sa opisina. Pagkatapos batiin si Allen, dire-diretso siyang naglakad sa harap ni Zelda at binigyan siya ng isang sampal. Kailan ko nakita ang taong namamahala sa Skywings? Anong klaseng magandang kondisyon ang ibinigay sa akin ng Skywings? Hindi ko alam. Zelda, medyo masama ang ugali ko. Hindi ako tanga. Hindi ko siguro akalain na ibibigay mo ang sarili mo. Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Sa status ko ngayon, maraming gustong maging manager ko, pero ikaw talaga ang nagkusa na isuko ang posisyon mo. Ganito ba ang tingin mo sa akin? Kinabahan si Zelda na hindi siya makapagsalita.
Nanginig ang kanyang katawan ng hindi sinasadya. Hindi na siya pinansin ni Melissa. Sa halip, sinabi niya kay Allen, "Salamat sa pagpayag mo sa akin para harapin ang tao. Aalisin ko siya. Bumalik ka muna at iwan mo siya. May sasabihin pa ako." Parang negosyo ang tono ni Allen kay Melissa. Hindi masyadong mainit ang boses niya. May itatanong pa si Melissa, pero nang marinig niya ang sinabi ni Allen, kailangan niyang umalis ng opisina. Si Zelda ay tuluyan ng bumagsak sa sandaling ito. Ibinaba niya ang kanyang ulo at nagsimulang umiyak ng mahina, hindi alam kung ano ang gagawin. Kay Allen, maliban kay Arya, lahat ng ibang babae ay walang kinalaman sa kanya. Baka hindi mo alam kung saan ka nagkulang. Itaas mo ang iyong ulo. Tinitigan siya ni Allen at sumigaw, "Sa bilog na ito, walang makakaprovoke sa akin." Director Jones, nagkamali ako ni. Mali. Describe mo ulit si Arya. Nanlaki ang mga mata ni Zelda nang maalala ang ilang salita na katatapos lang niyang sabihin. Sabihin mo ang mga salitang iyon sa harap ko. Sa tingin mo ba hahayaan kitang umalis ng ligtas at maayos? Ako di. Hindi ko alam kung anong benepisyo ang ibinigay sa iyo ng Skywings para magkaroon ka ng lakas ng loob na makipaglaro sa harap ko. Hindi pa tapos ang usapin ngayon. Bagamat hindi ka bagay, ikaw pa rin ang manager ni Melissa pagkatapos umalis sa pintong ito. Dinilat ni Zelda ang kanyang mga mata at umiling, "Hindi, Director Jones, papatayin ako ni Melissa di. Wala kang karapatang tumanggi. Kapag binanggit mo ang pangalan ni Arya, nakatadhana kang hahantong sa ganito." Bumalik si Melissa sa lounge. Pinag-isipan niya ito at naramdaman niyang mag-aayos si Allen ng bagong manager para sa kanya. Ayon sa estilo ng paggawa ni Allen, tiyak na itataboy si Zelda sa dahwa. Pero makalipas ang mahigit 10 minuto, tula lang naglakad si Zelda sa harapan niya. "Bakit hindi ka pa umaalis?" Nanginginig na tumingin sa kanya si Zelda. Wala siyang karaniwang pananakot. Nais niyang lumuhod siya para kay Melissa at magmakaawa sa kanya na patawarin siya. "Hindi ako pababayaan ni Director Jones. Ang sabi niya gusto niyang ipagpatuloy ko ang pagtatrabaho sa tabi mo." Masakit na sagot ni Zelda. Agad na nagbago ang mukha ni Melissa. "Ano ito?" Ang dahilan kung bakit niya pinahintulutan si Zelda sa paglalaro at pagsasabi ng mga salitang iyon sa harap ni Allen ay para ipaalam kay Allen na hindi na bagay si Zelda na maging manager niya. Sa ganitong paraan, maaari siyang maging isang artista. Personal na pinamumunuan ni Allen. Hindi man lang niya inisip na ibahagi ang isang manager kay Arya. Pero, sinipa talaga ni Allen si Zelda pabalik sa gilid niya. Ayaw niyang bigyan ng pagkakataon ang sarili na pahirapan si Zelda. Sa halip, binabalaan niya ito na huwag kumilos ng walang ingat. Nasa Arya ito, kaya imposibleng magkaroon siya nito. Ano ang espesyal sa babaeng iyon? Ang balita tungkol sa dahwa ay hindi kailanman kumalat sa publiko, ngunit hindi ito masyadong mahirap alamin. Mabilis na nalaman ni Arya kay Serena ang nangyari sa opisina ni Allen ngayon. Matapos niyang marinig ang paalala ni Serena, naisip din niyang hahanapin ng manager ni Melissa si Allen, ngunit hindi niya inaasahan na gagamit sila ng ganoong paraan para banta siya. At hinayaan nga ni Allen si Zelda na magpatuloy sa pagiging manager ni Melissa. Bakit? Itinagilid ni Arya ang kanyang ulo at nag-isip. Nadama niya na ang bagay na ito ay hindi isang bagay na gagawin ni Allen na pamilyar sa kanya. Nakasuot siya ng puting pajama at gumawa ng sopas para kay Allen habang nagmumuni-muni. Itinulak ng lalaki ang pinto. Hinubad niya ang kanyang coat at naamoy ang bango habang naglalakad papuntang kusina. Niyakap niya si Arya mula sa likuran, ang bango-bangod. "Pwede tayong kumain saglit." Nakangiting sabi ni Arya. "I mean you," hinalikan siya ni Allen sa pisngi. Pinatay ni Arya ang apoy at tumalikod para tanungin si Allen, "Bakit mo itinago si Zelda? Hindi mo binibigyan ng pangalawang pagkakataon ang ganitong uri ng tao." May sinabi siyang mali ngayon, kaya kailangan niyang tanggapin ang kaukulang parusa. Yun lang. Pero hindi dapat siya pakawalan ni Melissa, di ba? Bakit hindi ko namalayan na napakalupit mo di? Bahagyang ibinaba ni Allen ang kanyang ulo at tumingin sa taong nasa kanyang braso. Sabi niya, "Sa tingin mo ba hindi ko ito nahawakan ng maayos?" Umiling si Arya at hinalikan siya sa labi. "Hindi, sinusuportahan ko ang iyong desisyon."
Binitawan ni Allen ang kanyang baywang bilang kasiyahan at nagpalit ng damit sa kwarto. Sa kusina, nagbuhos si Arya ng sopas at ipinakita ang isang mahinahong ngiti. Narinig na niya ang kwento ng bagay na ito kay Roll. Ang orihinal na mga salita ni Roll ay, dahil masama ang sinabi ni Zelda tungkol sa iyo sa opisina, siya ay hinarap ng ganito. Mukhang kailangan talaga nating mag-ingat in the future. Hindi sinabi ni Allen sa kanya, para lang protektahan siya. Matapos ilagay ni Arya ang sarili sa kanyang sapatos at pag-isipan ito, maliban sa pagsuporta sa kanya, walang ibang sagot. Kung siya iyon, ganoon din ang gagawin niya. Kung may sinisiraan si Allen ng ganito, mas matindi ang reaksyon nito kaysa sa kanya. Marahil sa opinyon ng ibang tao, hindi magandang bagay ang pagprotekta ni Allen sa kanya ng lantaran. Magdadala din ito ng maraming problema kay Arya. Siya ay napakalinaw sa puntong ito. Ngunit gusto pa rin niya ang pakiramdam ng pagiging layaw at protektado nito. Biglang naisip ni Arya na may damdamin, kung isang araw ay bumagsak ang relasyon nila ni Allen, kakayanin ba niya ang ganoong klase ng suntok? Ano ang iniisip mo? Sa isang sulyap ay nasabi na ni Allen na may nangyayari sa kanyang puso. Laging nag-aalala ang puso niya sa kanya. Iniisip ko kung magugustuhan mo pa ba ako ng ganito kung matanda na tayo. Magiging sobrang tiwala pa rin ba ako sa iyo, relasyon ay talagang mahirap sabihin. Sa paglipas ng panahon at paglipas ng edad, ano kaya ang mangyayari sa kanilang relasyon? Matapos marinig ni Allen ang kanyang mga sinabi, natahimik siya. Wala siyang maibigay na sagot. Hindi ko maibigay sa iyo ang sagot sa ganitong uri ng hypothetical na tanong. Kumain muna tayo. Pumulot na sana si Arya ng chopsticks sa mesa nang buhatin siya ni Allen. Bulalas ni Arya. Palagi namang biglaan ang lalaking ito. Wala akong mapatunayan sa iyo. Kung may paraan, maibibigay ko ang buhay ko sa iyo. Biglang tumulo ang luha ni Arya sa kanyang mga braso. Puno ng determinasyon at emosyon ang mga mata niya. Seryoso siyang tumingin kay Allen, ganun din ako. Gagamitin ko ang buhay ko para patunayan. Mahigpit siyang hinawakan ni Allen sa kwarto. Pagkatapos nito, naghalikan sila na parang bagyo. Nang walang anumang mga palatandaan o pagtutol, lahat sila ay nais na maging ang isa na mas mahal ang isa't isa. Napuno ng iba't ibang klase ng lambing ang kapaligiran sa kwarto hanggang sa mapagod sila at magkayakap. Hindi ba kailangan pang harapin ang mga dokumento? Pwede bang Hindi, para maging sobrang lovey-dovey sa iyo, kaya kong harapin ang mga opisyal na bagay bukas. Nahihiyang itinulak ni Arya ang kanyang balikat, kailangan mong kumain kahit papaano. Simpleng naligo ang dalawa at bumalik sa restaurant para sabay na kumain ng hapunan. Sa hapunan, hindi nila pinag-uusapan ang mga bagay sa kumpanya. Unti-unting naging malumanay ang kapaligiran. Sa gabi, umupo si Allen sa sofa at nagbasa ng mga dokumento. Umupo si Arya sa tabi niya at nagbasa ng mga magazine. Kamakailan, ang mga kaayusan sa trabaho ay magiging mas compact. Nakatulong ako sa iyo na alisin ang mga karaniwang gawain, ngunit sa loob ng ilang araw, ito ay magiging pagdiriwang ng anibersaryo ng Dahua. Kailangan mong dumalo. Kaya ko, pero paano ka? Isinandal ni Arya ang kanyang ulo sa kanyang balikat. Ako. Dadalo ka ba bilang manager ko o bilang presidente ng Dahua? Napakurap si Arya at nagtanong sa mahinang boses. Hindi ko alam. Hinaplos ni Allen ang buhok niya. Kilala niya ito at alam niyang hindi niya gusto ang ganoong okasyon. Kaya sabi niya, kung hindi mo gusto, maaari kang umalis anumang oras. Hindi ako aalis. Itinagilid ni Arya ang kanyang ulo at mumiti dahil iyan ang iyong imperyo. Wala itong kinalaman kung nagustuhan niya o hindi. Nandyan ka kasi kaya nandyan ako. Gusto ko ring makita ang paborito kong lalaki na nakatayo sa pinakamaliwanag na lugar. Ramdam ni Allen ang ningning sa mga mata ni Arya nang sabihin niya ito. Ramdam niya ang pagsamba nito sa kanya. Ang pinakaabangan ng mga lalaki ay ang pagiging maaasahan ng babaeng mahal nila. Ito ang pinakamagandang patunay ng kanyang kakayahan. Siya at si Arya ang magiging focal point ng gabing iyon. Katulad nito, ang kompetisyon sa pagitan ni Arya at Melissa ay makakaakit din ng maraming atensyon. Ito ang unang pagkakataon na nasa iisang entablado silang dalawa matapos pumasok si Arya sa Dahua at bumalik sa bansa si Melissa. Kung ikukumpara sa personalidad at ugali ni Melissa,
mas mababa at mahinahon ang ugali ni Arya sa bagay na ito. Palagi niyang iniiwasan ang gilid. Nang bumalik si Melissa sa bansa, ang kanyang mga kaayusan sa trabaho at schedule ay lahat na iba sa Arya hanggat maaari. Gayunpaman, palaging may mga taong gustong manood ng palabas.